Lord, please send some help. Inirekomenda na ng PHIVOLCS na huwag tayuan ng anumang istruktura ang 8 kilometrong Bogo Bay Fault na mitya ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Sakop niya ng 5 metrong magkabilang gilid ng fault na 400 taong hindi gumalaw bago noong September 30. Nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Emil, personal na ininspeksyon ng mga tauhan ng PHIVOLCS ang Bogo Bay Fault. Ngayon lang muling nadiskubre dahil 1600s pa huling gumalaw. Ipinagpatuloy na makawani ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pag-imbestiga sa Bogo Bay Fault. Ngayong araw, kabilang sa binisita ng PHIVOLCS ang residential area na ito sa Barangay La Paz, na bahagi ng extension ng fault batay sa paggalaw ng lupa. Aabot na sa 8 kilometro ang haba ng fault sa lupa. Kaya kinausap ng mga tauhan ng PHIVOLCS ang mga residente para mapaintindi ang nangyaring lindol at epekto ng fault sa kanilang lugar. Ayon sa PHIVOLCS, nasa dagat talaga ang haba nitong fault, kaya pinangalan ng Bogo Bay Fault. Pero sinusuri nila ngayon ang kahabaan nito papunta dito sa kalupaan na siyang iniimbestigahan ngayon ng ahensya. Sa kalupaan, tumuloy ang fault papuntang barangay na Ilon, Dakit at La Paz. Ang ini-expect kasi natin based sa magnitude nung lindol at saka sa distribution ng aftershock, ang fault na gumalaw kasi ay around 40 to 50 kilometers. So, hindi naman lahat yun magpapakita. Most of it is nasa dagat. Tapos yung tinutukoy nga natin gaano kahaba yung nagpakita dito sa kalupaan, lalo na dito sa Bogo City. Rekomendasyon ng PHIVOLCS sa city government magpatupad ng buffer zone sa mismong fault at sa tig-5 metro ng magkabilang panig nito. 5 meters buffer zone on both sides of the fault. Yun yung supposedly hindi tayo magtatayo ng struktura kasi wala pa tayong ganun ka engineering intervention when it comes to damages due to ground rupture. Ayon sa PHIVOLCS, ang Bogo Bay Fault na mitya ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu ay natagpuan sa sitio Look ng barangay na Ilon sa Bogo. Sa naturang barangay, malalaking bitak ang makikita maging sa pag-uka ng simentong kalsada. As of now, nakapagmapa na po sila ng around 6 kilometers, but a big part of this fault ay nasa dagat. Kaya tinatawag natin yung Bogo Bay Fault kasi ang epicenter ay nasa dagat din. Base sa kanilang records, 400 taon na itong hindi gumagalaw. But with the magnitude 6.9 event, nagpakita ulit sa atin yung Bogo Bay Fault. Walang activity ito for the last since 1600s. Okay. And so it means that wala activity for the last 400 years. Sa estimate sa kapitan ng barangay, aabot sa 200 hanggang 300 bahay ang totally damaged. Hindi pa kabilang ang mga minor damages ng mas maraming bahay. Ngayon pa lang, handa na ang barangay na ipatupad ang rekomendasyong huwag tayuan ang mismong fault at tig-5 metrong gilid nito. Kung panlitag mauna siya kuan gyud sa mua nga force evacuate, pa-force evacuate yun ginako na sila kay ang atong itanaw ang safety man sa itong mga lumulupyo. Now, total dili man tama kaingon nga ang ilang pag-transfer dito lifetime na kun dili temporary naman kay Dapat yung bahay mo can withstand an intensity 8 ground shaking by following yung mga provisions dun sa National Structural Code of the Philippines. Inirekomendaring huwag nang tayuan ng istruktura ang mga sinkhole at iba pang bitak. Sa San Remigio, mahigit 30 ang naitalang sinkholes. May ganito rin sa Bogo City at sa ibang bayan. Kaya nagsasagawa na ng pagsusuri sa buong Cebu ang Mines and Geosciences Bureau. Emil, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon kung hanggang saan itong Bogo Bay Fault. Samantala, mayat-maya pa rin ang aftershocks dito sa Bogo City at mga katabing bayan. Kaya't karamihan ay takot pang bumalik sa kanilang mga bahay at nakatent lang. Emil? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV.